So we came from the central office. Okay, at saan pati malaman sir ang ginawa natin operation sir? Alam nyo, ito yung operation came from the complaint. Reached the office of Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Komplento ito ng mga taong dumadaan dito, lalo yung mga tracking, na hinihingan ng pera. Itong mga LTO ng Region 7. So nakaabot po ito sa alaman, opisina ni ASEC Lacanilao. Kaya we acted swiftly. Pinadala niya dito yung mga tao niya sa central office para tingnan kung talagang totoo. At after ho ng ating ginawang investigasyon, week-long investigations and verifications, nakita natin na talagang nangihingi sila ng pera lalo sa mga dumadaan dito ng mga tracking. At yung sinasabi nga ng publiko, natutuwa sila. Bakit para nakuha ito at last, sa tagal ng panahon na ginagawa nila na paghihingi ng pera dito sa mga nag-deliver ng mga gulay, ng mga kahoy, na naghahanap buhay para mabuhay at hinihinga ng pera nitong mga LTO Region 7. Pakipangutan na bumurulan kung dadyoon sa nila pagkuha, no? Kining maong reklamo, yun sang nakaabot sa ilang opisina. We want to give emphasis because this is one of the main strategic yung 7 agenda ni ASEC Marcos Lacanilao. Zero corruption, walang ariglo sa daan. Ito talaga yung binibigyan niya ng diin sa mga enforcers na walang mangungutong sa daan. Mula nang umupo siya last year, October, ito ang pangunahin niya ng mga binibilin sa lahat ng mga enforcers na huwag kayong may involved sa pangungutong dahil sigurado may kalalagyan kayo. Tama po ba yung mga oras po? Sa pa bumo napay atong ipaklaro man gud bumbo. Anyway, they have their deployment order, may travel order naman sila, so it is illegal, di ba? They could operate anytime as long as tama lang ginagawa nila. Ini-implement nila yung 4136 and other transportation laws yung naaayon sa protocols. Bawal maghingi eh. Kung maganda ka man ng roadside inspection, you need to issue TOP. Yeah. Diba? Yung TOP para ilalagay mo doon yung violations at magbigay ng penalty yung hinuhuli, ina-apprehend. Hindi yung piperahin mo at maghingi ka ng pera, yun ang pinagbabawal. Kanina very clear, nakita natin na talagang itong mga enforcers ng LTO Region 13 ay nangingi ng pera. May nagbibigay din doon. Mana bumbo. Hindi sila magbibigay ng wala talagang resibo kasi nag-extort ng pera eh. Paano sila magbibigay ng resibo? Under the table transaction eh. Sir, pwede ba naman sir na exact na time sir na ginawa natin? Mga 6 o'clock in the morning, this morning, 6 o'clock. Yeah, kasi palagi naman sila nandito. This is the same spot that they were spotted in the previous operation sila. Palipat-lipat, but ito yung favorite spot nila eh. Kasi ito yung mga daanan talaga ng mga truck from Cagayan de Oro going to Butuan and vice versa. It is yung mga individual sir. Bilang individual na Nine two enforcers from Regional Enforcement Unit ng Region 13. Ang tatlo doon ay plantilla, sabihin regular employee ng LTO at yung 6 ay job order. Ano ang ginagawa natin dito sir? Yeah, this is a criminal case. Siyempre, they were entrapted. Na-entrap sila, di ba, while receiving and in their possession and control yung money, na marked money na binigay ng mga pahinante, ng may-ari ng truck, at nakuha sa kanilang possession yung pera, marked money, na kanilang hiningi. So, definitely we will file criminal case and we will file this through inquest process. Sir, posible na matanggal sila sa Malaki yung possibility because criminal involves administrative case.
Malaking possibility. Pagkatapos ko, sir, ang gusto din ito, sir. So, ibibigay namin sila magtipik ng magkagandak ng investigation yung Binavista Municipal Police Station. Because this is a coordinated operation to eh. This involves the PNP of PRO 13 or Caraga, no? Closely we coordinated with Caraga PNP and nag-joint operation ito, joint law enforcement operation. Sa Binavista MPS. Yes. Bomboro lang? Yes, Bombore. Oo, pangutan na po palihog kung doon na ba po tulubagon ani ang regional director diri sa Pro 13. Ano, Yes, diri sa Region 13. Ato lang ipalabyog na Bombore. Okay. Siyempre, nagpapasalamat din kami sa kooperasyon, lalo na ng local police dito sa PRO Caraga, at siyempre yung mga tao, yung mga pahinante, yung mga drivers ng truck na nag-cooperate at nag-sumbong sa ganito ang ginagawa ng LTO Caraga. Sa Bombore, ito rin Okay. Yeah. So, unang-una ho, ito yung panawagan at ito yung in behalf of our Assistant Secretary Marcos Lacanilao, pinapahayag niya, sinasabi niya na napakagandang kooperasyon to na ginawa ng LTO Central Office at ng PRO 13. At siyempre sa pagtulungan ng mga tao dito sa Butuan at sa Caraga na sa wakas na nasa kote natin itong mga taong ito na matagal na gumagawa ng ganitong hindi magandang bagay. Sir, Inimbestigahan natin to. Titingnan natin because it's still under investigation. pero hindi talaga siya ito may iwasan naman sa investigation. For now, hindi ho namin masabi yan.